Nagsisimula ang kwento kay Alexa, isang liberated na babae, tipong kapag may nagustuhan siya o biglang natablan ng init, game agad siya at hindi nagpapaligoy-ligoy. Kung baga, kapag natunaw ang kanyang ice cream, hanap agad ng sisip-sip. Halos 2 taon nang graduate si Alexa sa pag-aaral, pero chill mode pa rin ito at walang trabaho. Ang sabi niya, pagtungtong niya ng 26 na taong gulang, saka lang siya magseseryoso. Sa ngayon, lalaki muna ang kanyang libangan. Isang araw sa isang garahe sa kasagsagan ng init ng panahon, ay pinasipsip niya ang kanyang ice cream sa isang lalaking ngayon lang niya na-meet. At sa isang lugar makikilala natin si Trixie, ang bestie ni Alexa na mas maputi, pang model ang tindig pero mas conservative. Imagine, may boyfriend na pero certified virgin pa rin hanggang ngayon. Late na nang makauwi si Alexa sa bahay, kung saan abala ang mga magulang niya sa sugal. Maayos naman ang pakikitungo nila dahil akala nila pagod siya sa job hunting. Sa garahe pala siya hinanting ng lalaki. Isang umaga habang kumakain ng breakfast, nag-usap si Trixie at ang kanyang nanay. Pinapakiusapan siya ng nanay na tanggapin ang bagong boyfriend nito, pero ayaw ni Trixie. Lumaki kasi siya na laging nakikitang umiiyak ang kanyang nanay dahil sa lalaki, kaya may trauma na at tutol siyang mag-asawa ulit ito. Kinabukasan, nagpaalam ulit si Alexa na pupunta raw siya para mag-job hunting, kuno. Pero sa huli, bar hopping na naman ang bagsak. Habang todo enjoy siya kasama ang tropa, inom, sayaw, tawanan, dumating si Mark, ang jowa ni Trixie. At dito nga, nagtagpo ang mga mata nila. Hindi lang basta tingin, kundi yung malagkit na parang nagkakaintindihan sila kahit walang salita. Nagpaalam si Alexa na pupunta lang saglit sa CR, pero hindi niya inasahan na may sasalubong sa kanya roon. Isang misteryosong lalaki na nagpakilalang si Omar. Walang paligoy-ligoy si Omar, at diretsong sinabi na type niya si Alexa, at gusto raw niyang tikman kaagad ang kanyang ice cream. Sanay na si Alexa sa mga ganitong eksena at aminado rin siyang na-curious siya, pero sabi niya hindi pa muna ngayong gabi. May mas importante pa siyang plano, sabay lingon ng makahulugan kay Mark. Pero bago tuluyang maghiwalay, nang hingi si Omar ng isang malupit na tukaan habang nakikita sila ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng gabing yon, nagsiuwian na ang tropa. Naiwan ang couple na sina Trixie at Mark at halatang dismayado si Mark. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin niya natitikman ang pepperoni ng nobya niya. Matibay pa rin ang depensa at hindi pa handang isuko ang kanyang bataan. Umalis si Mark na disappointed mula sa bahay ni Trixie, pero hindi pa tapos ang gabi niya. Nakita niya si Alexa sa labas, nakaabang. Tinawag siya nito at agad silang dumiretso sa bahay ni Mark kung saan walang paligoy-ligoy na sinimot niya ang mama ice cream ni Alexa. At pagkatapos ng 12 rounds na action, lumabas na ex pala ni Alexa si Mark. Nag-break sila noon dahil naspotan ni Mark na may side quest si Alexa sa ibang lalaki. Kaya kahit mahal pa rin siya ng dalaga, si Mark ngayon, stone cold na. Hindi matanggap ni Alexa, kaya nagwala siya sa kwarto na parang pang MMK ang acting. Akala ng mga magulang, stress lang sa job hunting. Ang hindi nila alam, may side hustle pala si ate na hindi nakalista sa LinkedIn at Fiverr. Isang araw pumunta si Alexa sa bahay ng bago niyang kakilala na si Omar. Maikli lang ang naging usapan nila at nabanggit ng lalaki na dating corrupt na politiko ang tatay niya kaya't hindi sila kapos sa pera. Ang libangan lang daw niya ay makipagbardagulan. Para kay Alexa, mukhang nakatagpo siya ng worthy opponent at gaya ng inaasahan. May laban ngang naganap pero hindi lang sa salita. At spoiler alert, walang nanalo dahil pareho silang hingal. Trabaho ni Trixie ang magbenta ng kotse. Dahil sa ganda at porma niya, hindi maiiwasang may mga kliyenteng nabibighani at minsan nagyayaya pa ng kung ano-anong extra deal. Pero sanay na si Trixie sa ganyang eksena, kaya hanggang tingin lang sila. Libre lang ang test drive, pero walang kasamang ride. Nagkita-kita ulit ang tropa sa bar, pero this time kasama na ni Alexa si Omar. Nandun din si Mark, ang jowa ni Trixie, at gaya ng dati, may palitan na naman ng mga malalagkit na tingin. At habang tumatagal, unti-unting tinatamaan ng alak ang lahat. At habang nasa mesa pa ang iba, si Alexa naman todo bigay na sa dance floor at sa sobrang galing, pati waiter muntik nang magbigay ng tip. Samantala, may isang kalbong kanina pa na parang CCTV kung makatitig kay Alexa. Aba, hindi nagpatalo si ate, nilapitan niya agad si kuya at ayun na nga, feeling ko may plot twist na paparating. Inaya niya ito sa eskinita, kaso si kalbo pa importante, gusto pa raw sa motel. Nang mahawakan ni Alexa yung poste na parang PLDT line, wala nang usapan. Bigla na lang nag-roll credits sa
pinagbabawal na pelikula. Nagkita-kita ulit ang tropa at nauwi agad sa usapang lalaki. Pero si Trixie iwas usapan kasi naman hanggang ngayon hindi pa niya pinapapasok si Jowa sa restricted area. Pag-uwi ni Trixie sa bahay, nadatnan niya si Mommy. Sabi ni Mudra, tumawag daw si Mark at hinahanap siya. At syempre, kampante si Trixie na si Mark na ang magiging forever niya. Ang kaso lang, kahit sure na siya sa jowa, mas priority pa rin niya ang trabaho. Kaya ang ending, si Mark, naiiwang parang naka-queue lang sa HR. Sa bar na naman ang tropa, at heto na si Alexa, inaya si Mark sumayaw kahit nandyan si Trixie. Sa dance floor, parang teleserye, sinabi ni Alexa na kailangan niya si Mark kundi daw magwawala siya. Pagkatapos ng inuman, may nangyaring kakaiba. Pinipilit ni Alexa na mahal pa rin siya ni Mark kasi raw pumipikit ito tuwing sila'y nagsisin. Pero ang sagot ni Mark, si Trixie na ang mahal niya at yung nangyayari sa kanila ni Alexa, trip-trip lang. Ouch! Kaya nag-walkout si Alexa, parang contestant na natanggal sa reality show. Habang naglalakad, unti-unti niyang nare-realize siya pala ang tunay na talo sa ending. Tinulungan siya ni Trixie kaya naging clerk muna si Alexa sa isang Xeroxan. At kung ganito kaganda ang bantay, aba, kahit walang ipapa-photocopy, tatambay ka na lang. Pero ayon sa tropa, lagot, baka mag-resign agad kasi walang lalaki doon. At ayun na nga, tama ang tropa. Hindi pa tapos ang shift, umay na agad si Alexa, kaya resign agad. Faster than a Xerox machine, agad siyang pumunta sa bahay ni Omar. Sabi niya, gusto ko lang maging masaya, pero epic fail, walang joy sa trip nila. Kaya lipat bahay siya kay Mark. At ang ending, mas lalo lang siyang napaso. Kasi minsan, ang hinahanap mong kasiyahan, nasa iba na palang kandungan. Balik na naman sa kwarto si Alexa, parang broken record sa kaiiyak. Si Inay akala stress lang sa job hunting, pero ang tunay na dahilan, hindi sahod ang kulang kundi jowa na naka-early out. Tuwing malungkot si Alexa, si Omar ang panakip butas niya. Ngunit dahil gusto niyang maagaw si Mark, sinabi niya kay Trixie na galing ito sa broken family. Isang bagay na kinatatakutan ni Trixie dahil iniwan din sila noon ng kanyang tatay. Dahil dito, agad siyang nakipaghiwalay kay Mark. Sinamantala ni Alexa ang pagkakataon at pinuntahan si Mark para i-comfort na nauwi sa inuman at tukso. Sa gabing dumating si Trixie para makipagayos, nadatnan na niyang magkasama ang dalawa. Sobrang nasaktan si Trixie sa nangyari at muntik nang maghigante, pero napigilan siya ng kanilang beking kaibigan na nagbigay ng tamang payo. Isang umaga, biglang dumating si Alexa at ipinilit pang makausap sila. Inamin niyang mahal pa rin niya si Mark at pinapalabas na si Trixie ang umagaw. Bago umalis, banta pa niyang gagawin niya ang lahat para hindi magkatuluyan ang dalawa. Samantala, gusto sanang makipag-ayos ni Mark kay Trixie pero patuloy siyang iniiwasan ng babae, dahilan para tuluyan na siyang maging desperado. Sa huli muling lumapit si Alexa kay Trixie at nakiusap na ipaubaya na lang sa kanya si Mark. Ngunit malamig ang sagot ni Trixie na sa kanya na si Mark at nang pumunta si Alexa kay Mark para ipahayag ang damdamin niya, mabilis lang siyang itinaboy ng lalaki. Pinuntahan ni Mark si Trixie upang humingi ng tawad. Unay tinaboy siya, ngunit hindi siya sumuko. Ikaw na ang mahal ko at ito ang totoo, giit ni Mark. Naramdaman ni Trixie ang kanyang sinseridad. Muling nagtagumpay ang kanilang pag-iibigan ngunit kapalit nito'y ang tuluyang pagkawala ni Alexa dahil pinili niyang maglaho sa mundo dahil sa pagsisisi at mga maling nagawa.